Alam niyo po, kapag may sunog, ang normal instinct ng tao ay isabla o iligtas ang kanyang buhay o ang buhay ng kanyang pamilya. Okay lang na masunog yung kanyang bahay, yung kanyang mga ari-arian o kagamitan. Ang mahalaga, maisabla yung kanyang buhay o buhay ng kanyang pamilya. Bakit? Sapagkat yung bahay, yung ari-arian, yung kagamitan, maaring mapalitan yon. Pero yung buhay na mamamatay sa sunog, hindi na po yun mapapalitan. Kaya sa panahon ng mga panganib, mga sakuna, ang ating higit gustong isabla ay ang ating buhay. Alam niyo po, may mas matindi pa sa sunog na kakaharapin ng tao. Ito ang impyerno. Ang impyerno po ay parang isang napakalaking sunog. Ang problema, yung sunog, kung ang impyerno man ay parang isang sunog, hindi po siya maaapula. Hindi po mapapatay yung apoy sa impyerno. Ano po ang sabi ng Bible ay ang apoy sa impyerno ay hindi mamamatay. At sa impyerno, hindi na po makakaalis doon ang tao. Hindi na po niya pwedeng isabla yung kanyang buhay sa impyerno kapag ang tao ay mapunta po roon. At ang sabi, araw at gabi, paparusahan ang tao sa apoy ng impyerno magpakailanman. Isipin niyo po yun. Kung ikaw, pagka may sunog, gusto mong iligtas ang iyong buhay dahil alam mo na kung hindi ka alis sa lugar na may sunog, mamamatay ka. E gaano pa kaya na higit mong takasan ang impyerno? Higit mong huwag hangarin na mapunta sa impyerno. Dahil sa impyerno, pag napunta ka ron, walang makakapag-rescue na sa'yo doon. Kahit ang Diyos, hindi ka na ire-rescue sa impyerno. Kahit si Jesus, hindi ka na maire-rescue sa impyerno. Kasi bakit? Permanenteng lugar na po ang impyerno kapag napunta ang tao roon. Habang buhay na po siyang nasa isang apoy na hindi mamamatay. At mararamdaman niya yung init ng impyerno araw at gabi magpakailanman. Isipin niyo po yun. Kaya huwag mo ngayaan na pag namatay ka, doon ka mapunta. At sinabi po ng Panginoon yun, na kung ang tao ay mamamatay na namumuhay sa kasalanan, doon po siya itatapo ng Diyos. Sabi po ng Lucas, kung di ko nagkakamali, chapter 12 or chapter 13 ng Lucas, ang Diyos mismo ang magtatapon sa tao sa impyerno. At sa araw ng paghukom, itatapon ang lahat ng mga taong hindi nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay, mga hindi totoong na born again, mga hindi totoong nagsisi sa kasalanan nila, hindi totoong sumampalataya kay Jesus. Ang sabi sila, itatapon sa lawang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Grabe ang apoy doon, lawa, naglalagablab na asupre. Kaya kaibigan, kung ikaw ayaw mong kung ikaw gusto mong layuan ang sunog, umalis sa isang lugar na susunog, sapagkat alam mong ikapapahamak mo yung nandun ka sa lugar na nasusunog, nawa, isipin mo ang iyong kaluluwa. Huwag mong hayaan na doon ka mapunta sa impyerno kapag ikay namatay. Kaya kapag ikaw ay namumuhay sa paglalasing, pangangalunya, pakikiapid, pangkukulang, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikipagtalik sa kapwa babae, kapwa lalaki, alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Gusto mong mapunta sa impyerno. Kapag ayaw mong magsisi sa kasalanan mo, ayaw mong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang iyong sariling Panginoon tagapagligtas, ang ibig sabihin ng gusto mong mapunta sa impyerno, hindi sa langit. Yun ang katotohanan.
Kaya pag may nagsabi sa iyo na si Jesus ay sampalatayahan mo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, magsisi ka sa kasalanan mo, huwag kang tumanggi. Magpasya ka na tanggapin yung alok na yan ng pagsampalataya kay Jesus at pagsisisi sa kasalanan. Kasi yun ang tanging paraan para wag mapunta ang kaluluwa mo sa apoy ng impyerno. Ang ikaw ay totoong magsisit, magbalik loob sa Panginoon at sumampalataya kay Jesus Christ. Kaya sa oras na ito, the more na namumuhay ka sa kasalanan, the more na ayaw mong tumalikod sa kasalanan, the more na ayaw mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, isa ang ibig sabihin niyan, mas gusto mong pumunta sa impyerno kaysa sa langit. At yan ang malaking pagsisisihan mo sa buong buhay mo kapag namatay ka, na sa impyerno ka mapupunta. Hindi ka na makakaalis doon habang panahon. Kaya habang may oras pa, mag-isip-isip ka na, magpasya ka ng si Jesus ay gawin mong Panginoon at Hari ng iyong buhay.